Ito pag-usapan natin itong itong si idol ni Rochella. Pag-usapan natin itong kababayan ni Rochella. Kababayan ni Rochella to eh. Kaya saan na ba yun? Ano ba yan? Ayan, ito, pag-usapan natin to, no? Wait. Si Rochella masyadong seryoso si Rochella. Sino? Seryoso masyado. Okay. So yun mga kababayan, no? So actually, no? So isang araw pa nga po trending itong si Rowena Bongson. Oo. So tingnan niyo to may statement siya dito eh. Ngayon si Rowena Bongson nakikipag-away na naman. Oh, di ba? Sabi niya dito, di ba? Ang ayoko dito, they are taking advantage kasi nililabel nila akong DDS. Kaya binabantaan nila ako kasi takot sila na mag-senador ako. Puta, okay, no? So, ang kaaway niya pala dito si Llamas. Si Ronald Llamas. Llamas, mas bagay naman ako mag-senador kaysa sa'yo. Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw ang mag-senador. Doon ka sa line-up ni Rizon Tiveros, pareho kayo komunista dyan. Nakita mo, di ba? Alam niyo mga kababayan, no? Ayaw pong matawag ni baliw na Guangson itong sarili niya na DDS. Pero yung narrative niya, DDS. Sino ba tumatawag na komunista si Rizon Tiveros? Di ba DDS lang din? Tanga din to eh. No? Actually, no, yung Akbayan po, hindi naman po kasi komunista yun. Yung Akbayan, hindi naman komunista yun eh. Ano sila? Center-left. More on critics sila sa presidente or sa admin. Pero hindi naman sila pabor no, na magkaroon ng revolutionary government tulad nga po ng gusto ng mga NPA. Iba yun eh. 'Di ba yung Akbayan hindi yan parte ng Makabayan Black. Hindi porket may bayan sa pangalan Makabayan na. Ito paano ko nalaman yan? Ito example na to, no. Ako po kasi 'di ba? Sumasama po ako sa mga rally ng mga dilawan. So ako minsan nagtataka po kasi ako minsan bakit itong mga Makabayan, Bayan Muna, di ba, Axe Teachers, Gabriela, magrarally yung mga yan. O, di ba? Pero, magrarally sila ng umaga. O, yung mga Makabayan na yan. Pero magrarally din po ng hapon, yung grupo naman po ng Akbayan. Yan, si Larissa, kasama niya yung Magdalo. O, yung Magdalo, kasama niya yan. Yung clergy, yung kasama rin ni Larissa yan. So ngayon, syempre, andun ako sa Senate nun eh. Napatanong ako sa mga nagrarally. Sabi ko, bakit ganun? Para-paras naman kayo mga dilaw. Pero bakit hindi pa kayo sumasama? Hindi pa kayo makasama magrally para mas madami? Kasi parang ang pangit naman tingnan, di ba? May magrarally ng umaga, may magrarally ng hapon. Pwede naman pag-isahin. Yun naman pala, hindi pala sila magkasundo. O, di ba? So ganun pala yon. Ito palang mga Makabayan Black na to, hiwalay sila sa Akbayan. So ganyan klaseng narrative mga kay Streetwise, no? Streetwise tuloy. Wala pa lang si channel ko. Yung ganyang klaseng narrative kasi na si Rizon Tiveros po komunista. Narrative po ng DDS yan. Tapos ayaw matawag ni Rizon Tiveros na siya isang DDS. Parang naman tayo yan eh. Tanga-tanga na naman tayo eh. Oh. Sabi niya dito, doon ka sa line-up niya, para sa komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ako na hindi ako mahirap? Puta, ayos, matapobre din talaga to, no? Kaya hindi ako nagkomunista. Ang problema sa inyo, gusto niyo ng komunista, hindi ako bagay dyan, sosyalista ako. Hindi ka naman sosyalista eh. Ang alam ko, baliw ka, pero hindi ka sosyalista. So actually meron siyang interview dito from DZRH. Tingnan niyo to Hindi na tayo tingnan niyo to. Friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagbigay ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Llamas
Wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Chiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Oh. Alam mo, kinakante ako nitong Yamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung magbakla siya, ang pangit ng bakla, no? You know, Dio, Yes, ayaw ko ma'am. dito, they're taking advantage. Kasi, Opo. ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalata nila kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizon Taveras, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Oh. Eh, problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Ay, pwede ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Nga. So actually, mga kababayan, medyo medyo entitled ata tong si hindi nga ata entitled talaga tong si Bongson. Kasi tingnan nyo to tingnan nyo to. May kwento dito si Jesus Palsis Saan na ba yun? Yung insidente nga po niya sa airport. Ito. Kaya na, so ngayon, alam na po natin ngayon na si Rowena Bongson nga po, nagagalit. Pag tinatawag po siyang DDS, patawagin natin DDS, di ba? So sabi dito ni Rowena Bongson, sabi niya dito, hindi pala ni Jesus Palsis, sabi niya dito, okay, wait lang may nagsumbong na Tweety Bird tungkol kay former Comelec Commissioner Rowena Bongson. Yung scandalous outburst daw niya sa Rockwell is not an isolated case. Oo naman, di ba? May mga lumabas na dati pa yan Oh. It's not the first time she has shouted and demeaned other people publicly. So may pagkakataon daw noong 2019 o 2020 panahon ni Digong ito sometimes in 2019 or 2020 when she was still an incumbent Comelec commissioner, she arrived in NAIA and she wanted to complain and file an incident report against an airport security who was allegedly bastos or rude to her, di ba? So when the head of security Guanzon staff investigated the matter, they found out that the story was reversed. Imbis na si Guanzon yung binastos, si Guanzon yung nambastos. Okay. The true story was may airport security na babae na buntis. At that time, who saw Guanzon going to the wrong way in NAIA. So kilala ng security si Guanzon dahil namumukaan niya dahil madalas sa NAIA si Guanzon as a VIP. The lady guard rushed to approach Guanzon to tell her she was going the wrong way and gave her the right directions. O yun naman pala So maganda naman yung intention sana, di ba? Yun nga lang, sabi nga ni Guanzon, binastos daw po siya. She lightly tapped or tinapik si Guanzon, nakatalikod siya sa arms or shoulder area to inform Guanzon. But instead of being greeted positively, Guanzon turned around and shouted immediately, "Why are you touching me? You know who I am." Di ba? Entitled talaga to. Alam nyo, dyan ako nabubullshit talaga sa mga ganyan klaseng mga tao na you know who I am. Kilala mo ba kung sino ako? So tapos may binato na small object or gamit si Guanzon against the lady guard who was pregnant at that time. When the security office told Guanzon staff the truth or the real story, the staff allegedly said something along the lines na, ganun ba? I won't be surprised, sorry sa abala. Itong side of the story ni Rowena Bongson tungkol sa Rockwell outburst niya should be taken with grain of salt. Pag maniwala, hook, line, and sinker sa version niya because this is not the first time this has happened. And not the first time she has given very different and realistic version of her story. Di ba? So, ngayon, ang problema ngayon, actually, paya nga dito si Robin Padilla, di ba? Sabi ni Robin Padilla na daw, yung kalaban daw dito, yung kaaway daw mo ni Guanzon sa Rockwell daw, isa daw Chinese. So sabi ni Robin, tinan nyo, hindi pwedeng laitin ng Pilipino sa bansa natin. Ganun si Robin Padilla. Kasalaman niya palang Pilipino pala. Di ba, pahiya si Robin Ayan ang problema kasi kay Robin. Masyadong nakikinig kagad kay Guanzon.
Wala sarili pag-iisip yun si Robin. No, tatak DDS talaga, di ba? Oh. So yun naman pala, no? So ngayon, kung totoo itong balita nga po ni Sus Policies na hindi naman talaga first time na nangyari to kay Rowena Guanzon, so ba't tayo maniniwala sa kanya? Talagang ano lang talaga to, assuming lang talaga si Guanzon, tsaka entitled masyado. No? Well, tatak DDS eh. Yan nga yun eh. Ay pang umamin na DDS, si DDS naman talaga. Ah, di ba? So yun mga kababayan, no? So thank you po sa patuloy po na pag-suporta po dito sa Biran PH. No? So kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa outburst nga po ni Rowena Guanzon. No? So yun, so pa-comment lang po sa baba, no? So syempre, no? Dyan dito sa team replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. Actually, isang topic pa ako, medyo pagod na ako eh.